Ngayon naman ay pag-usapan natin ang mga elemento ng kabutihang panlahat. Kapag sinabi nating mga elemento, ibig sabihin nito ay mga mahahalagang bahagi ng kabutihang panlahat. Ang mga bahagi na ito ay kinakailangang matugunan, kinakailangan nating magawa, nang sa gayon ay masisiguro natin na iiral ang kabutihang panlahat. Kapag hindi natin ito ginawa, ay hindi natin ito binigyan ng pansin, hindi magkakaroon ng pag-iral ng kabutihang panlahat sa ating lipunan. Sa ating aklat ay may tatlong elemento na ibinahagi. Subalit sa presentation na ito ay mayroon pa tayong ibang mga idinagdag na sa aking tingin, sa aking reflection ay mahalaga. Una, kapag sinabi nating kabutihang panlahat, hindi mawawala ang konsepto ng halaga at paggalang sa halaga ng bawat tao. Titingnan ninyo yung words na ginamit dito ang halaga. So dapat we recognize the value, the dignity of all persons. So yung recognition, sabihin natin pwedeng we recognize the dignity of the human person dahil alam natin. Pero bukod sa alam natin, dapat ay mayroon tayong ginagawa. Ano yung dapat nating gawin? Dapat nating gawin ay igalang ang halaga ng lahat ng tao. So bakit nga ba ito ay isang mahalagang elemento pag pinag-usapan ay kabutihang panlahat? Kung babalikan ninyo ang ating naunang video presentation, sinabi natin na konektado or magkaugnay ang kabutihang panlahat at ang individual na kabutihan. Bakit? Kasi galing yung kabutihang panlahat na yon sa pangangailangan ng tao. Okay? Ang dignidad ng tao ang pinakapundasyon. Okay? Pundasyon ng ating pag-aasam na makamit yung kabutihang panlahat. So, hindi naman tayo mag-aasam ng magandang buhay para sa lahat ng tao kung hindi natin nakikita na yung pamumuhay ng iba ay sabihin nating contrary or hindi makatao yung kanilang pamumuhay. Yung tipong nakita natin na aawa tayo sapagkat sila ay sa karito nakatira, walang makain, and the likes. So, tatandaan natin na kapag ang pinag-usapan ay ang kabutihang panlahat, hindi mawawala, hindi pwedeng hindi babanggitin, hindi pwedeng hindi pag-uusapan ang halaga at paggalang sa halaga ng bawat tao. Again, ang halaga ng tao ang pinaghuhugutan kung bakit natin ninanais na makamit ang kabutihan para sa lahat. Kung hindi natin nare-recognize na yung mga sabihin nating mahihirap ay may halaga, hindi natin gagawin ang mga bagay na ating gagawin para ma-achieve or makamit ang kabutihang panlahat. Tatandaan, ang pundasyon ng kabutihang panlahat ay ang dignidad ng bawat tao, okay, na makamit, makapamuhay ng naaayon sa kanyang dignidad bilang isang tao. Next, ano yung ikalawa? Kinakailangan ding bigyang pansin na elemento or bahagi ng kabutihan lahat ay ang pag-iral ng kapayapaan. Okay? So, nung isang araw, pinag-usapan natin kung ano ba yung mga indications ng kapayapaan. Meron tayong tinatawag na inner peace at meron din tayong tinatawag na outer peace. Pag sinabi natin kapayapaan, ito yung pagkakaroon ng katiwasayan or katahimikan, kapanatagan o kawalan ng kaguluhan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Okay? So, bahagi ng aspeto ng buhay natin yung ating emotion, yung ating pakikipagkapwa, yung ating isipan, yung lahat ng aspeto ng ating pagkatao, dapat naroon yung katiwasayan at katahimikan. Now, magkakaroon lamang ng tunay na kapayapaan kung a-address natin ang lahat ng pangangailangan ng tao
lahat ng kakailanganin niya para siya ay makapamuhay ng may dignidad. Hanggang hindi natin na tutugunan yung kanya mga pangangailangan para siya makapamuhay ng may dignidad, hindi magkakaroon ng tunay na kapayapaan sa atin. So, ibig sabihin, maaaring tahimik yung lugar, maaaring walang nangyayaring gulo, pero naroon yung tension. Halimbawa, yung mga malalaki ang bahay sa inyo, bago kayo tumulog, bago kayo matutulog, talagang double check, nakapadlock ba ang pinto, nakapadlock ba ang gate, bukas ba yung CCTV, okay? Yung inaano natin yung ating seguridad. Bakit? Kasi natatakot tayo na baka mamaya ay pasukin tayo ng mga magnanakaw. Now, wala sana magnanakaw kung na-address natin yung pangangailangan ng mga taong may kakulangan, okay? Kulang yung kinikita sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Okay? Ano pa kayang ibang halimbawa na maaari nating ibigay? Bakit may mga taong nagrereklamo sa pamahalaan? Sapagkat may mga nangyayari o may mga polisiya, marahil ang pamahalaan na naiiwan itong mga tao na ito, na hindi sila naisasama doon sa pag-unlad. Na maaaring yung karamihan lang or yung iba ang umuunlad at sila'y naiiwan. So tatandaan natin na yung tinatawag nating kabutihang panlahat ay intended for everyone. Okay? So tatandaan natin na kinakailangan magkaroon ng dialogo, pag-uusap, kinakailangan natin magkaroon ng pagtutulungan para makamit natin yung kabutihang panlahat. Sapagkat ang kapayapaan, okay, ang kapayapaan ay isang palatandaan na mayroong umiiral na kabutihang panlahat. Tatandaan lang natin yung tunay na kapayapaan. Kasi gaya nga ng sabi ko sa inyo, pwedeng walang nangyayaring gulo, pero we are tensed. Now, because of this, dahil mahirap ma-achieve yung bagay na yan, pwede nating sabihin na yung kabutihang panlahat, kung idadagdag natin doon sa naunang video, is something that is an ideal. Parang vision natin siya. We try to achieve it. Now, kinakailangan na matugunan yung mga pangangailangan ng tao kasi ito ang makakapagbigay ng tunay na katahimikan, tunay na katiwasayan, tunay na kapanatagan, tunay na kawalan ng kaguluhan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ikatlo, ang isa pang mahalagang elemento ng kabutihang panlahat ay ang tawag ng katarungan o kapakanan, panlipunan ng pangkat. So, tatandaan natin na ang lipunan ay umiiral para kanino? Again, hindi ito umiiral para sa isang tao lamang, bagkus ito ay umiiral para sa lahat, mayaman man o mahirap. Kung kaya naman, dapat masiguro, ito yung malaking challenge. Dapat na masiguro na nakarating sa lahat ng tao ang mga bagay na may kinalaman para sa matiwasay na pamumuhay. Ito yung halimbawa. May budget ang DOH, okay, para sa gamot. Pero bakit ang daming mga tao ang walang gamot na magamit? Kasi naroon yung mga gamot sa imbakan, sabihin natin sa Maynila o sa mga rehiyon kung saan pa man naroon nakaimbak yun, at hindi nakakarating dun sa mga maliliit na mga barangay, sa kasulok-sulukan ng mga barangay dito sa mga nasa sa probinsya. Okay? Ano pang halimbawa? Kung sa kalusugan, ganun nga yun, hindi nakakarating tumitigil lang dun sa taas. Kumbaga sa imbudo, pag nakakita kayo ng imbudo, malaki yung bunganga nito, pag nilagay mo yung tubig, ang dami. Pero pagdating sa taong bayan, kukunti na lamang yung natatanggap nila. Ganon din sa ating ekonomiya. Diba? Yung resources natin. Yung mga boss, naghirap din talaga sila doon.
nagagamit nila ng maayos yung mga resources. Pero pagdating sa nasa baba, wala na. Kakarampot na yung mga naibibigay. Okay? So, kinakailangan maibigay natin yung dapat na maibigay. That is justice. That is katarungan. Dapat maibigay yung dapat maibigay sa mga taong nangangailangan. So, kasama dito ang programa sa kalusugan, sa kaligtasan, seguridad, sa edukasyon, sistemang legal, sa ekonomiya, at sa marami pang mga aspeto ng ating buhay. So, tatandaan natin, ang challenge kasi is tumitigil lang dun sa taas. Okay? Yung mga magaganda, yung mga kinakailangan natin para tayo makapamuhay ng may dignidad, tumitigil lang dun sa taas. Okay? Yung iba pinagkakakitaan nung nasa taas. Kaya, pagdating sa baba, kakarampot na lamang. So, kaya nga kinakailangan through our government, okay, na masiguro na yung mga kinakailangan ng nasa kasulok-sulukang bayan, mga tao sa kasulok-sulukang bayan, ay makarating sa kanila. Kasi yun ang dapat gawin. Yun ang dapat ibigay. That is justice. So, kung hindi yun mangyayari, babalik tayo dun sa problema ng kapayapaan. Mayroong gulo sapagkat hindi na-fulfill yung mga kailangan ng mga tao. Narito pa ang ibang karagdagang elemento na nais kong ibahagi sa inyo. Ito ay ang pag-aalay ng serbisyo, pakikipagkapwa-tao at pakikibahagi sa komunidad at lipunan. Gaya ng sinabi natin kanina na ang kabutihang panlahat is something that is an ideal. We are longing for it. We are working for it. Parang yung vision ng Quezon Science High School. So, kung tandaan niyo yung vision, ibig sabihin, vision siya, inaabot natin siya. We are attempting to achieve our goal. Ganon din yung kabutihang panlahat. It is something that we need to work on, something that we need to achieve. But, hindi natin siya maaaring ma-achieve. Hindi natin siya maaaring ma-achieve kung hindi tayo makikibahagi sa mga gawain sa lipunan, kung hindi tayo mag-aalay ng serbisyo sa ating kapwa, at kung hindi tayo makikipagkapwa-tao. Uulitin ko, hindi makakamit ang kabutihang panlahat kung mananatili ang ating pagtingin sa pansariling kaunlaran lamang. So, kinakailangan maging bukas tayo sa pagtulong sa kapwa, pakikipagkapwa at pakikibahagi sa lipunan. Lagi kong sinasabi sa mga sa grade 10 at very least na bakit ba kinakailangan ng gobyerno ang mga NGOs at ang iba pang mga organizations. Hindi ibig sabihin nun ay hindi kaya ng gobyerno. Okay? Hindi ibig sabihin nun ay walang kakayahan ang ating pamahalaan. Ang ibig sabihin ng pangangailangan na ito ay napakalawak ng kinakailangan bigyan ng serbisyo o ng pagtulong. At dahil malawak, kinakailangan ng katuwang. At ang katuwang na yon ay tayong mga tao, tayong mga sibilyan. Kinakailangan nakikibahagi tayo dito sa gawain ng pagkapaunlad ng ating komunidad sa pamamagitan ng pagsali. Sabihin nyo naman, sir, wala na po kaming oras, pagod na po kami sa pag-aaral sa loob ng isang linggo. Hindi na po namin ma-devote yung Saturday, Sunday. We need rest. That's true. Pero ano pa ang maaari nating maibigay? Hindi naman sinabi na tumulong ka lang eh. Okay? Pwede kang pakipagkapwa ng maayos. Pakisamahan mo hindi lang yung mga mayayaman sa inyong subdivision. Pakisamahan mo ang lahat ng mga tao dun sa inyong lipunan, mahirap man o mayaman. So, sa madaling salita, kinakailangang may gawin tayong aksyon. Okay? Sa susunod na video, pag-uusapan natin yung mga hindrances sa pagkakamit o mga balakid sa pagkakamit ng kabutihang panlahat. Ang isa doon ay yung tinatawag nating individualismo, kung saan ang focus ng tao ay kung ano lang yung sa akin. Di ba kita natin yun nung panahon ng pandemya, may mga tao na nakakuha na ng relief goods, pipila ulit
etc. para makarami sila. So, dito sa kabutihang panlahat, kinakailangan magtulungan tayo. Hindi pa pwedeng yung sarili lang natin. Kasi again, pag sarili lang natin, maiiwan yung mga taong walang kakayahan na makamit yung ibinigay natin sa tawag ng katarungan, yung health, education, security, environment, and economy. So, kinakailangan may gawin tayo at malaki yung ating responsibilidad. Kasi nag-aaral tayo nitong kabutihang panlahat eh. Kapag itong kabutihang panlahat na ito ay nanatili lang sa ating isipan, sa ating papel, okay? Mataas yung exam mo, pero wala tayong nagawa, yun ang mayroon tayong problema. Sapagkat hindi tayo nakakapagserbisyo o nakapagbigay ng serbisyo sa ating kapwa. Kung kaya nga, yun ang ating product task or performance task for this module. Now, ano pa ba yung iba pang mga elemento na mayroon tayo pag sinabi ang kabutihang panlahat? Okay? So, yan, kooperasyon. Kung tutuusin, pwede natin isama siya doon sa naunang bahagi, okay? Yung pakikipagkapwa, etc. So, sa ating pakikibahagi sa mga gawain sa ating komunidad o lipunan, hindi mawawala ang pangangailangan na tayo ay makiisa sa abot ng ating makakaya. Hindi naman pinipilit. Siyempre, pagod ka nga, nag-aral ka from 7:30 to 5, then from Monday to Friday. So, what can we do? Kinakailangan mag-isip tayo ng pamamaraan para makatulong pa rin. Okay? So, mabigat na layunin ang pag-iral ng kabutihang panlahat. At sabi nga natin kanina, kung hindi tayo tutulong, okay, kung aasahan lang natin yung ating pamahalaan, ay hindi natin maaabot ang kabutihang panlahat or ang pag-iral ng kabutihang panlahat dito sa ating bansa, dito sa ating rehiyon, dito sa ating probinsya, sa ating mga bayan-bayan, sa ating mga barangay. Ang mga binanggit nating elemento ng kabutihang panlahat ay kinakailangang matugunan, kinakailangang magawa ng lahat ng tao. Again, gaya ng sinabi ko sa unang bahagi ng video, kapag hindi natin ito ginawa, asahan natin ang kabutihang panlahat ay nasa libro lamang, ang kabutihang panlahat ay nasa sa mga test lamang, ang kabutihang panlahat ay nasa ating mga ulo lamang. At ito ay mananatiling isang idealismo or ideal na kung saan hinahangad natin ang kabutihan ng lahat, subalit hindi tayo gumagawa ng paraan para ma-achieve ito. Para ba yan yung gusto mong maging honor, pero hindi ka naman nag-aaral. So that is utterly nonsense. Now, pag nag-research kayo, marami pang pwedeng lumabas na mga elemento. So, ito mga binanggit natin ay ilan lamang sa mga mahalagang bahagi ng kabutihang panlahat. Salamat sa inyong panunood at naway may naintindihan kayo sa ating ibinahagi.